Ngayong Sabado po, pagtutuunan muna natin ang mga nagsusumikap nating mga maliliit na negosyo na tinatawag na MSME o Micro, Small and Medium Enterprises sa kabila po ng COVID pandemic na tumama po sa atin mula po noong 2020. At kudos po sa DTI, lalong-lalo na po sa grupo ng Bureau of Domestic Trade Promotion na walang sawa po silang tumutulong sa mga maliliit na negosyante po natin. Malaki ang hinaharap na challenge po ng BDDP nang dumating po yung pandemic, lalo na sa unang 2 taon. Hindi naman huminto ang pangangailangan po ng mga MSMEs po natin, di ba? Kaya dala po ng pangangailangan, abay naghanap po ng paraan ang DTI para tuloy po ang mga negosyo ng ating mga kababayan. Nagsimula po sila noong 2020 doon sa maliit na bagsakan sa parking lot po ng DTI. Kung maalala po ninyo, yung mga kababayan po nating mayroong produktong perishable, tinanggap po yan ng DTI at gumawa po sila ng bagsakan, isang maliit na palengke ba o talipapa dyan po sa likod ng kanilang building sa Makati. At mula po doon, medyo lumawak po yan. Mula po doon sa kanilang parking lot, lumawak po yan. Nagkaroon ng mga ibang lokasyon sa mga mall at pinalaganap po nila ng husto at mula po sa mga agrikultura at mga fishery pinalawak din po ang produkto sa iba-ibang mall po napuntahan nga natin ilan nilang project yan po sa may festival mall hanggang sa manumbalik po yung halos yung tinatawag na po nating regular exhibit nitong 2023. Nitong July, ginawa ng BDDP ang National Food Fair para po sa mga MSMEs na nakatutok po sa mga food products, pagkain po. Yan po ay ginawa po ng Hulyo. At noong Agosto naman, ay ginawa po nila ang National Trade Fair para po sa mga dekorasyon at mga gamit pambahay. At medyo successful po yun. Sa bawat exhibit na ginawa po nila, higit 250 na MSME o maliliit na negosyo ang nabigyan po nila ng pagkakataon na maka-reach out o magkaroon ng access sa merkadong lokal at international. At mula sa mga nakarang taon, nakita po natin, matagal na po natin tinututukan itong ginagawa po ng BDDP para isulong po ang mga MSMEs. Nakita na po natin kung paano po umasenso yung mga ilang MSMEs na kanilang natutulungan. Katulad po ni Carl na gumagawa po ng mga leather products. May laki-laki na po niya ngayon at kilalang-kilala po. Si Bibsi Torio, nag-umpisa po yan, pa-display lang. Pero ngayon po, ang gaganda po ng kanyang mga produkto at nakikita na po sa mga medyo hindi na po pipitsuging mga tindahan. Ganon din po si Binuhat Arts. Naalala po ninyo mga taga-Dinagat Island na gumagawa po ng mga bags. Ayan, nakita po natin kung paano lumago at lumaki ang kanilang maliliit na negosyo. Ngayong Oktubre po, gaganapin po ang ating kaibigan po sa BDDP. Nakapag-assemble na naman po ng mahigit 200, almost 250 na ating mga maliliit na negosyante, mga MSMEs po natin, para makisali dito sa National Arts and Craft Fair. Ayan, mangyayari po yan ngayong Oktubre. Kaya kasama po natin ngayong Sabado, sino pa iba? Kundi ang ating suki po na tagapagsulong ng ating mga MSMEs, ng ating mga maliliit na negosyante, kundi ang mismong director po ng DTI Bureau of Domestic Trade Promotion, si Director Marivic Bonoan. Magandang hapon po sa inyo, Director Marivic. Ay, magandang hapon po, Kuya Arnel. At syempre, magandang hapon po sa lahat ngayon na nakikinig at nakatutok sa iyong programa sa DCRJ. Excited po tayo ngayon dahil itong taon na to, buwan po tayo mula nung Hulyo, buwan-buwan meron po tayong exhibit at hanggang Oktubre meron pa tayong exhibit. Oo nga, sunod-sunod po. Oo, talagang akong pagod atong mga kaibigan po natin sa BDDP. Congratulations po sa mga staff po. Lalong-lalo na po ang director po nila. Ayan. Ay, salamat po, Kuya Arnel. At syempre, binabati ko rin ang ating mga exhibitors ngayon na kasama ko sa iyong programa. Si Miss Teresa at saka si Miss Maria. Si Maria, taga Sorsogon po na may
mga produktong bags. Mm-mm. At si Miss Teresa naman ay gumagawa ng ating mga traditional bolero Ayan. galing sa Mountain Province. Ayan, i-introduce po So, natin. salamat naman at you're having us again, Kuya Arnel, at tinutulungan nyo kaming i-promote yung ating National Arts and Crafts Fair, Yes. ang third major trade event namin this year na suportado ni Senator Legarda. Ayan. Bago ang lahat po, congratulate ko muna po. Buong DTI, Secretary po ng DTI, Secretary Pascual, no? Sa pagsusulong po nila at sa pagsuporta po sa mga programa para sa ating MSMEs. Kay Senator Loren Legarda para po sa pagsusulang po niya sa kanyang arts and craft. Talaga pong hindi maalis ang pangalan po ni Senator Loren Legarda pag arts and craft po ang pinag-uusapan. Anyway, gaya po na nabanggit po ng Direktor, makakasama po natin, dalawa po sa mga mahigit 200 mag-i-exhibit ng kanilang produkto sa darating na National Arts and Craft Fair. Unahin na po natin, sino ba mas malayo po sa inyo? Ito pong isang kasama po natin, galing pa po mismo sa Sorsogon, sa Irosin, Sorsogon. Siya po ang may-ari, kanyang asawa kasama, tinatag po nila yung Sanig Craft. Kasama po natin si Maria Cecilia Benson. Magandang hapon po sa inyo, Madam Maria. Magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig, kay Ma'am Marivic, ang director po natin sa DTI, Mama Marivic Bonoan, at sa lahat po ng nakikinig dito ngayon. Oo. At magandang hapon po sa mga taga Sorsogon, taga Irosin po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lalo na po Salamat. samahan po ni Ma'am Maria sa Sanig Craft. Opo. Yeah. Thank you. Mula naman, yan po ay galing po sa South. Dito naman po sa Norte, may kasama rin po tayo at palayuan po talaga ang laro po natin ngayon. Ang kasama po naman natin ay galing mismo sa Quezon, Isabela. Malapit-lapit na po, nasa dulo na tayo ng Luzon. Taga Quezon, Isabela. Mula po siya sa Santos Women Weavers Association. Siya po ang kanilang treasurer. Siya po lagi po natin lalapitan. Hawak po niya ang pera. Si Madam Teresa Babtuog. Magandang hapon sa iyo, Teresa. Yes, good afternoon, Sir Arnel. And good afternoon to Ma'am Direk Marivic Bunuan. And sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa, good afternoon, Philippines. Ayan. Magandang hapon din po sa mga taga Isabela at sa inyong mga weavers po ninyo hanggang Mountain Province. Magandang hapon po sa kanila. Alright. Balikan ko po si Director Bonoan. Ma'am Marivic, nung nakaraan nagkaroon po tayo National Food Fair. Tapos nagkaroon tayo ng National Trade Fair. Ngayon naman National Arts and Craft. Ano naman po ito? Paki-explain po sa ating mga tagapakinig. Ano naman po ang naiiba sa arts and craft po natin ngayon? Ay, yung National Arts and Crafts Fair natin, Kuya Arnel, ay isang flagship event para sa marketing at promosyon ng ating Philippine creative industries. Alam niyo naman, may 50 subsectors under our creative industries. Kasama na po dito yung crafts at saka fashion na ito ang ipopromote natin ngayon sa ating National Arts and Crafts Fair. Na-conceptualize po ito noong 2016 sa tulong ho ni Senator Legarda at kami naman sa Bureau of Domestic Trade Promotion ay inorganisa namin sa pamamagitan ng Congressional Initiative Funds mula sa office po ni Senator Loren Legarda. So since 2016 nakalima na kami na National Arts and Crafts Fair at nakalikom na rin kami ng 114 million na halaga ng benta. Wow. At yung huling, di ba, yung before the pandemic, 2019 po, ay nakapag-generate tayo ng 32.5 million sa retail sales at book order. So, base doon sa figures na yan, talagang parang malaki talaga ang suporta ng ating mga shoppers sa ating heritage arts at crafts para sa merkado. So ito ay magaganap na nagbabalik tayo ngayon with a vengeance. National Arts and Crafts Fair gaganapin sa October 4 to 7 sa Mega Trade Halls sa SM Mega Mall. Yung objective po talaga is to really raise awareness on our
Arts and Crafts Fair, yung ating mga katutubong sining, Mhm, na mhm. dapat maging relevant pa rin sa ating mga katutubo sa ngayon, yung mga millennials, mga Gen Z, pati Mhm. na rin yung may bago daw pala, Kuya Arnel, Ano na? Generation Alpha, yung Aba, mga balik to age. nanganak from 2010 hanggang sa 2024. Pero Ah, may studies naman noon na parang yung mga millennials mahilig talaga sa ating local products. Kaya napansin nyo yung mga ang daming nagbablog-vlog talaga yun tapos mhm, mahilig pinopromote nga itong mga local products natin, local tourist spots. mhm. So sana ay malaki na naman ang benta natin, di ho ba Miss Teresa at saka Miss Maria? Good luck sa Yes atin po. ho. Yes po, ma'am. Nabanggit po niya kasi arts and craft po natin, lalo na itong mga traditional po natin. Ano. May mga panahon po kasi, mga naunang henerasyon po natin, ang hinahanap nila, nagmo-modernize. Pero ngayong mga Oo. generation ngayon, instead of modernization, parang bumabalik po sila sa mga tradisyon po natin. Mga kabataan po natin, nagkakaroon po sila ng mga interest, mga katutubong arts natin di ba? Pansin mga Mm. bata ngayon, siguro indication nito halimbawa yung lumalaking bilang po ng bumibisita sa exhibit nila direktor dumadami, pati benta ho lumalaki Oo. ito yung mga bata na na namimili at umaaten. So siguro ito ho yung indikasyon mga Gen Z natin, mga millennials at baka itong mga Generation Alpha na sinasabi ni Director Punuan, paglaki-laki po nila kanilang maisusuot na po medyo inspired ng ating lahing Pilipino. Oo, Lalo. maka Pinoy sila. Parang compared sa generasyon natin, yung ating mga baby boomers, di ba, mahilig yan sa imported. Pero Oo. itong mga kabataan ngayon, medyo mahilig sila sa local. So dito ho sa ating trade fair, may makikita po tayo mga traditional Filipiniana. Pero at the same time, meron din yung modernized version po Mhm, mhm, mhm. na na-apply sa bag, sa sapatos, yung ating mga hand-woven fabrics. Oo. Tanungin ko na muna itong natin, mga kasama, lalo na po si Ma'am Teresa Babtuog, na ang kanilang produkto po ay ginagawa po nila, ang mga kanilang weavers po nanggagaling pa po ng Mountain Province. Ma'am Ah, Teresa, paki-introduce na lang po yung inyong grupo at ano yung mga produktong dinadala po ninyo. Ah, ang grupo namin na Santos Women Weavers Organization ay nung una church-based siya. Mga kababaihan sa simbahan na naghanap ng gawain tuwing katapusan ng harvest season at saka planting season. Walang ginagawa yung mga kababaihan. Kaya naghanap sila ng pwedeng pagkakitaan at ito na yung weaving ang nahanap nilang pwedeng pagkakitaan. Mhm. So until now, from nakita nung DTI na baka pwedeng hindi lang sa church-based, baka pwede namang community, i-share sa community. Kaya ayun, napasok kami sa naging Santos Women Weavers na, hindi na ECW. Yung ECW is Episcopal Church Women. So that was the born of Santos Women Weavers Organization. Naging community-based na siya. Ayun. At sa tulong ng DTI at DOLE ay nabigyan kami ng mga materyales Mhm. at pondo Oo. para mas maramihan ang gagawa at saka mas maramihan yung production. And until now, Ayun. Sige. Si Ma'am Maria naman po, paano ba natin paki-introduce naman po itong Sanig Craft, saka paano ho kayo nag-umpisa? Okay. Ay nag-start po ang Sanig Craft since 2003 dito po sa Gabao, Erosion, Sorsogon. Yung una-una po namin na
ginawa ni Mister is yung outdoor products po talaga na slippers, pang mountaineering po yun na mga gamit. Opo. Mm-mm. So, nung ano po, at the same year po, in the same year po, na lumipat po kami ng Sorsogon City. Mm-mm. Tapos doon nag-start, yun po ang pinaka, ano namin, parang grabe ang pagpursige namin nung na-registered na po kami sa DTI. Ang daming support po ng DTI pag-attend ng mga training, seminars, talagang dinevelop po at na-enhance pa po lalo yung mga tinatago naming skills na mag-asawa. Opo. At saka, yun, nung marami na medyo dumami na ang gumagawa ng mga sleepers, nag-usap kami ni Mr. na bakit hindi tayo mag-engage sa handicraft, sa mga native products, mga ganito. Yan, nakikita nyo naman. Okay. Oo. So, yun po. Then nag-start na po doon ng ano, pero it takes time po talaga bagong makilala ang mga native products sa industriya. Mhm. Ang hirap po, siguro mga 3 or 5 years bago nakilala yung produkto namin. Mhm. So hanggang sa yun, nag-start na isa, dalawa, hanggang dumami na yung mga buyers namin na until now, tinatangkilik pa rin po ang mga produkto ng Sunny Crafts. Mhm. And thank you very much po. Yun nga sa DTI at sa patuloy na pag-assist sa amin ni Senator Lauren Legarda sa mga ganitong event. Mhm. Ma'am Maria, sa tinagal-tagal po, 2003 pa po kayo, so 20 years na po kayo sa ginagawa po ninyo. Napakarami nyo na pong karanasan, eksperyensya, pati mga learnings. Madalas po ba kayong naimbitahan para mag-share ng inyong mga karanasan? Opo, may sa mga eskwelahan, nagiging guest speaker na din po, at saka sa mga OFW, kasi nag-OFW din po ako, yung mga Okay. na-invite na din po ako para mag-share ng mga experiences. Mhm. Yung mga students po, ginagawa na pong mga thesis ang ano namin, ang story po ng Sunny Crafts. Wow. Okay. Opo. Siguro pala kayo eh. Kayo ma'am, ma'am Teresa naman, yun sa inyo, matagal na rin po yung Santos Women Weavers Association. Ilang taon na po kayo? Ang weaving ay nag-umpisa noong late 1990s. Okay. Matagal-tagal na rin pala yan. Mhm. At nabanggit po ninyo na meron kayong mga weavers din na nanggagaling sa Mountain Province. Ganun ba? Bali ganito kasi ang mga taga Mountain Province nag-migrate dito sa Quezon. Okay, oo. Kaya karamihan sa mga pioneers ay mga kababaihan galing sa Mountain Province. And then on 2009 na nung nagkaroon ng project ang DTI tungkol sa One Town, One Product. OTOP. Kaya OTOP, sir. Ang product kasi, ang entry kasi ng Quezon is cattle raising. And then nung nagkaroon ng trade fair, hindi naman nila madadala yung mga baka doon sa trade fair, kaya naghanap sila ng mga livelihood na pwedeng i-entry sa OTOP Trade fair. trade fair. Kaya doon kami nakilala. Ay, yun. Ganda pala ng kwento po ninyo. Ma'am Bok, balikan po kayo kasi naririnig ko lagi pag pinag-uusapan itong arts and craft, yung School of Living Traditions na isa pang sinusulong ni Senador Legarda, po? At Opo. itong mga gawad manlilikha ng bayan Pwede mo natin bigyan ng impormasyon ating mga tagapakinig. Ano po ba itong School of Living Traditions? Ano ho ba ito? Eskwelahan? Ano ba? Kasi nabanggit nga po ni Ma'am Maria na pumupunta na po siya ng eskwelahan, nagtuturo ng mga OFW, sila Ma'am Teresa, yung mga kababaihan po, tinuturuan nila So, may kinalaman ba ito sa school, tinatawag na School of Living Tradition? Itong yung centerpiece kasi ngayon ng ating National Arts and Crafts Fair
yung Schools of Living Traditions at yung tinatawag na Gamaba or yung Aba. ang ibig sabihin nito ay gawad sa manlilikha ng bayan or Okay. National Living Treasure. So may mga pavilion ho na nakatuon sa mga ito. Oo. At saka pati yung mga side events namin makikita mo magde-demo to yung mga Schools of Living Traditions. So yung Gamaba, parang it's already a law na may 16 na ata na individual Oo. na nabigyan ng parangal. Kasi sila po yung talagang mga artist, makata, epic chanter, gumagawa ng, yung talagang yung mga traditional arts and crafts po sila yung mga masters. Pati sculptor, gumagawa ng sombrero, mga metalsmith. Oo. At isa sa kanilang pinakamahalagang tungkulin, itong mga Gamaba po ay bilang mga awardees ng Gamaba ay magiging master teacher po sila at ipasa ang kanilang superior mga technical skills at craftsmanship sa kanilang folk art tradition sa mga nakababatang miyembro ng kanilang komunidad. So parang yun ho ang role nila, nabigyan sila ng parangal, pero meron din silang obligasyon na ituro yung kaalaman po nila, yung skills nila sa susunod na henerasyon. Yung Schools of Living Traditions naman po, ito yung mga nilunsad ata po ito ng NCCA, yung National Commission for Commission of Culture and the Cultural Arts since 1995 po ata. At sila ito yung mga centers of learning na pinapamahalaan ng komunidad at pinamumuhunan ng itong mga tinatawag na cultural masters na nagtuturo ng kanilang kaalaman at particular po sa mga katutubong sining natin sa mga kabataan. So parang hindi formal to, di ba parang nung nag-aaral tayo, parang meron tayong practical arts. So parang ganito yung talagang practical na tinuturo kong paghahabi. So 28 na daw po yung kasalukuyan na SLT sa buong Pilipinas. At nagtuturo po sila ngayong paghahabi, pananamit, mga banig, yung mga basket, paano ginagawa lahat ito. Para mga eita, mga tinalak, at iba-iba pang mga traditional fabrics po natin. Pero at the same time meron din yung mga SLT or Schools of Living Traditions na ang tinuturo po ay pamamaraan ng yung mga epic, mga songs, Performing arts and po. dances, parang performing arts po, oo. Kanta. Hindi ko lang alam kung yung si Cecil ay nagtuturo dun sa SLT. Baka naman sa mga mainstream schools po siya nagtuturo. So meron din tayong mga ahensya sa gobyerno, pati sa DTI na reinforce po ito yung pagtuturo ng ating mga traditional arts and crafts. So ayan yung PTRI, yung Philippine Textile Research Institute, na gumagawa ko yung mga yarn na gawa sa banana, sa pinya, sa cotton. Tapos meron din yung Philippine Fiber Industry Development Authority, yung OTOP nga na mention kanina ni Teresa, yung Intellectual Property Office na tampok sa pagre-register po ng ating mga brands, mga trademarks natin. At lately po, ang ginagawa ng IPOPHIL, tumutulong dun sa geographical indications. Di ba, if you're familiar with Champagne in France, di ba, parang that's an example of geographical indications. So dito sa Pilipinas, I think yung mga i-register natin sa GI o yung geographical indications, I think yung Guimaras mangoes, at ang tinitingnan nila pati na itong mga katutubong fabrics po natin. So makikita natin sa exhibit. Ako rin, hindi ako familiar, pero syempre lahat ng mga katutubong fabrics natin ay pwede natin i-register na geographical indications. Kasi pag may kilala ka na talaga, kilala ka, ikaw lang ang nagtataglay ng ganitong registration, ay talagang may effect din ho sa presyo ng iyong produkto.
So, yun lang kasi maisip ko na very famous talaga yung champagne sa France. Oo, yung cognac. Oo. Sa Oo, isang lugar cognac. lang po Oo. yun. Pag ginawa sa Oo. ibang lugar, hindi pwedeng tawagin cognac. Yung Oo, sila lang ang champagne. natatanging pwedeng tawagin na gano'n. Oo. Pumapasok sa isip ko, ma'am, halimbawa yung gawa po nila Ma'am Teresa, nakita ko yung mga kulay at saka fabric na ginagamit nila. Unang pumapasok sa isip ko pag nakita ko yung mga gamit ninyo, Ma'am Teresa, yung sa Mountain Province talaga, hindi ba? Pag nakita yung ganyang mga tela, ganyang weave, Oo. Although sa Isabela, meron din ata silang talagang sila yun. naiiba rin na weave. Um, Oo. Meron yatang kaibahan, Ma'am Teresa, yung naiiba yung mga weavers in terms of color, pattern, design, di ba? Yes, may mga traditional at saka yung sa ngayon, yung mga ah nung tawag doon, traditional, Modernized na. modernized. Oo. Na-adapt din namin yung mga ibang patterns Mhm. na nakukuha sa internet, Mhm. Oo. saka yung kulay. Kasi mostly ang kulay ng Mountain Province is more on red and red, black, white. Oo. Ngayon, Yes. Oo. parang ah, iniaakma din namin yung mga kulay na kung ano ang trend na kulay, na-adapt din namin. At saka yung trend na ng halimbawa yung from typical blouse, Mhm. ngayon kasi is parang yung sikat-sikat na yung terno, ay parang para makasabay din kami, pwede namin gagawin din yung mga tela namin ng ganon. Oo. Kagaya na suot mo ngayon. Oo. Parang parang modern na bolero ata yan. Ano po? Oo. Yung Na model. terno. Pero ang tela po niya ay halatang may may ano tawag doon, may hint ng pagiging katutubo. Pero moderno ang dating. Parang ganun ba nangyari sa inyo, Teresa, no? Modernized version. Yes, so kailangan para ano din kami makasabay. Yan ang turo ng DTI sa amin eh. Ah. Sila Ma'am Cecilia naman, ano mang materials ginagamit niyo? Mga materials na diyan lang matatagpuan sa Sursogon? Hindi po, sir. Ano po, minsan gumagamit po ako from Baguio Mhm. na tela at saka yung galing sa buhi po. Anong ibig yung sabihin galing sa bukid? Sa buhi. Sa Abuhi. Okay, Opo. okay. Buhi Camarines. Ano ba yun? Opo. Oo, parang dahon yung buhi, ano po? Hindi, lugar po siya. Di ko lang po alam kung ano ibig sabihin ng buhi sa kanila. Pero lugar po yun sa Lugar Camarines. ba yan? Kasi narinig Opo. ko mga buhi na produkto. Mm. Alright. Tanungin ko na rin kayo, nabanggit nyo na po kanina, baka kayo magandang sumagot po dito, no? Bukod pa po sa pag-imbita po sa inyo sa exhibit na ito, si Ma'am Maria, matagal na po siyang sumasali mula umpisa, no? Sila Ma'am Teresa naman ay sumali na po sila bago mag-pandemic. Bukod pa po sa mga pagsali-sali sa exhibit na ginagawa po nila, ano pa po ba ibang naibibigay na assistance ng Department of Trade at ng mga iba pang ahensya po natin sa gobyerno? Opo. Sa akin po, na-experience ko po, hindi lang po na kanina pong nabanggit ko, aside from the training, seminars, may mga machineries din po ng mga binibigay ang DTI. Yes, opo, yung mga SSF na sinasabi, yung mga like sewing machines, kung ano po yung kailangan ng isang entrepreneur sa pagpapatakbo ng kanyang business, ay binibigay po ng DTI. At saka yung mga hindi lang po local, maging international po ng pagti-trade fair ay naibigay na rin po sa amin ng DTI. Kaya sobrang pasasalamat po talaga dahil kung hindi po dahil sa kanila, hindi makikilala ang bawat isa sa amin, lalo na pang sanig. Sa inyo po, Ma'am Teresa, dyan sa Isabela.
Yes, sir, malaking tulong po ang DTI kasi mula noon nag-start kami sa Auto Fair ay tuloy-tuloy na yung invitation ng taga DTI sa amin. Tapos binigyan kami ng financial assistance at saka SSF. Mhm. So, malaking tulong yun sa amin. Ayan. Alright. Director, sa mga iba pa nating entrepreneur na gustong sumali sa ating exhibit, ano? Alam nyo, gustuhin po nilang isama po kayo lahat. Medyo limitado ho ang espasyo sa mga lugar na ginagawa na exhibit. So sa mga gusto po pong sumali sa exhibit, paano po ba? Paano po ba sila makakasali? Ay, alam niyo naman po, yung mga national fairs namin ay Mhm. inoorganisa namin sa makikipagtulungan sa mga regional at provincial offices ng DTI. Kaya ang pinakamadaling paraan para makasali po sa ang ating mga entrepreneurs ay makipag-ugnayan po sa nearest DTI office sa kanilang probinsya o rehiyon. So, may mga ibang projects pa naman kami na yung cashless expo na magaganap sa November. Mhm. Meron din kami mga online ng e-commerce platforms events or parang kung gusto nyo mag-onboard sa Shopee o Lazada, pwede rin namin po kayong matulungan. Mhm. So, Pero ang pinakamahalaga, kanino po sila lalapit? Sa regional o provincial office? oo, pwede ko sa provincial office. Kung anong pinakamalapit po na pwede nilang puntahan na tanggapan. Doon sila mag-inquire. Opo. Ayan, Kasi doon may vetting ho na nagaganap May initial na evaluation na nagaganap po sa provincial office and then regional office at bago makarating po dito sa national. Oo. At kung sakaling may kulang pa ng konti, yung mga taga-region at provincial, sila ang magbibigay ng tulong, assistance kung Oo, paano. kasi andun lahat yung mga KMME, Oo. yung mga mentoring, familiar lahat sina Cecil tsaka si Miss Teresa dyan sa mga Oo. package of assistance po na binibigay ang ating mga DTI regional at saka provincial offices. So, sila Lalo po. na yung OTOP, talagang package of assistance po yan. Mm. Pati labeling, pati packaging, tutulungan po talaga po kayo. Para po darating yung araw, may pang-national level na po ang inyong mga produkto at maaari na po kayong i-recommenda ng regional at provincial offices para po sa national. Ayun pala ang proseso niyan. Okay. Anyway, maraming salamat. Pero bago ko po kayo pakawalan na mga palang si Director, yung imbitahin po natin, mga tagapakinig po natin para po sa darating na October 6 to 8 ba? 4 to 8? 4 to 8 po. Sige. So, sana po yan magkita-kita po tayo sa gaganapin na National Arts and Crafts Fair sa October 4 to 8 sa SM Mega Mall. Nandun po kami sa Building B, 5th level po. Mhm. So, andun kami sa 3 halls, Mega Trade Halls 1, 2, and 3. So, lahat ng mga ating entrepreneurs na gumagawa po ng ating mga katutubong sining ay nandoon po, naghihintay po sa inyo. At more than 200 plus po ang sasali ngayon sa ating National Arts and Crafts Fair. Alright, si Ma'am Teresa, paki-invite mo yun sa inyong booth. May booth number na ba kayo? Imbitahin na po sila para puntahan po kayo at anong makikita sa inyong booth. Yes, iniimbitahan ko po ang lahat na pupunta sa National Arts and Craft Fair sa nagaganapin sa SM Mega Mall sa October 4 to 8. Sana suportahan nyo ang gawang Pilipino. Yan. Lalo pa ang mga produkto po nila, Ma'am Teresa, special price pa po dahil exhibit po ngayon. Oo. Let's buy local. Yan. Go local. Ma'am Maria, kayo naman po, imbitahin po ninyo sila na maganda po yung bag na ipinasilip nyo kanina. Saan po yan makikita? Hello po sa lahat.
sana po ngayong October 4 to 8 ay bigyan niyo po ng panahon ang pagbisita po sa aming trade fair na gaganapin sa National Arts and Crafts na matatagpuan po sa SM Mega Mall, 5th floor, Building B. Wala naman pong iba, yun talaga ang pinag-exhibita namin. At makikita niyo po doon ang Sunny Crafts Yan. na marami iba-iba pong mga product ang inyong makikita like this one, Kikay Ayan. bag. Opo, may backpack kami, outdoor and indoor sleepers. May mga laptop bags, Kikay bags, pouch, at marami pa pong iba. So kaya don't forget po na mag-visit sa mga araw na yon. So sana po suportahan niyo po lagi ang aming mga trade fairs na ginaganap, lalong-lalo na po dyan sa Manila pag lumalabas kami kasi ang layo po ng aming mga lugar para lang dayuhin namin po ang pagti-trade fair. So sana po nandyan po kayong lahat. Lahat talaga. So thank you very much po. Oo. Ayun po, puntahan po ninyo sila Ma'am Teresa, sila Ma'am Maria, at sa lahat po ng mga kasamang MSMEs, pumunta po Yes. kayo doon at sabihin po niyo, napanood po niyo sa YouTube at saka sa Facebook, o napanood niyo po sa TV, baka bigyan pa po kayo ng libreng kwento. Oo, Ayun po. alam niyo, exhibitors natin from 17 regions po yan. Very, very authentic po. May makikita natin yung ating cultural heritage. Ayan. It's a Ayan, different supportahan po natin experience. ang mga maliliit po nating mga nagninnegosyong kababayan po natin. Sila po ang backbone ng ating ekonomiya. Gumagamit po sila ng mga supplier nilang lokal at ang mga local labor po nila. Marami po silang binibigyan ng empleo bukod pa po sa kanilang kinikita. Ayun po, nakasama po natin ngayong Sabado para po pag pinag-usapan natin ang National Arts and Craft Fair, October 4 to 8 sa Mega Mall, Mega Trade Hall, si Director po ng Bureau of Domestic Trade Promotion ng Department of Trade and Industry, si Director Marivic Bunuan, walang kapagod-pagod po. Laging nagsusulong sa ating mga MSMEs. At ang ating pong mga nakasama ngayong Sabado mula po sa Sorsogon, si Madam Maria Cecilia Benson po ng Sunny Craft, at si galing naman po ng Santos, Quezon, Isabela, si Ma'am Teresa Babtuog ng Santos Women Weavers Association. Hanapin niyo po sila at tulungan po natin ang ating mga kababayan. Go local, buy local po. Lalo na po, malapit na po ang Pasko. Ito na pong pagkakataon po natin, mga arts and craft, pang regalo, pang dekorasyon. Bilhin na po natin dito sa kanilang exhibit na ito. Maraming salamat po. Thank you again, Kuya Arnel, for having us and for helping us promote our National Arts and Crafts Fair. Iyan. Tulungan po natin ating arts and craft. Hindi ho dapat mawala ang arts po natin, mga craft po natin. At sa suporta po ninyo, maipapasa pa po yan sa mga kabataan. Habang kayo po ay bumibili, lalong tumutuloy po ang ating mga arts and craft at hindi ho mamamatay yan. Yes.